Mga kababayan, mega love shoutout po sa inyong lahat, especially po dyan sa mga Manilenyo, mga Iskonians, nakasuporta dito sa ating YouTube channel. Ako po mga kababayan, meron lang akong napansin, no? Ako ayaw ko manghusga, disclaimer lang, reaction ko lang po ito. Kasi dito po bilang Pilipino, meron po tayong kanya-kanyang freedom of speech, meron po tayong kanya-kanyang reaksyon. Katulad din po kay Sam Bersosa na ang sabi niya, ah, scam daw ang nangungutang ng 18 billion, pagbibenta ng mga ari-arian sa Maynila, scam daw po yun. Oo, bininta nga daw yung Divisoria Mall, yung Quiapo Market, bininta daw. Hindi ko alam kung saan galing ni Sam Bersusa yung bininta ang Divisoria at bininta ang Quiapo. Kaya ngayon, meron din po akong reaksyon. Pero magkaiba po kami ni Sam Bersosa. Ang sa akin lang, alam nyo naman po, kamakailan lang ilang buwang nakalipas na napakasikat po ng pangalan ni Alice Gowo or Gowo Huaping, no, na tinawag na spy ng China. Actually, ako sana hindi magpareho ang nasa isip ko. Sana hindi mag-ala-alis go si Sam Bersosa. Kasi ito mga kababayan, mga Iskonians, mga Manilenyo, magkaiba po ang political mind sa business mind. No? Meron kasi, katulad kay Alice Go, explain ko lang po sa inyo ha. Katulad kay Alice Go, lumaki po siyang negosyante. Lumaki sa farm, nag-alaga ng hayop, para pagkakitaan. So ngayon, mga kababayan, kumikita si Alice Go ng milyon-milyon. Meron siyang private helicopter, meron siyang McLaren na sports car, meron siyang mga luxury bags, jewelries, mga damit, at kung ano-ano pa. So ngayon, bakit nga ba pumasok si Alice Go sa politika na meron naman na siyang pera? Hindi rin natin masasabi na pumasok siya sa politika para mangurakot. Hindi po, ganito po ang style ni Alice Go Huaping. Kaya po siya pumasok sa politika. Enter to politics to protect the business. Alam niyo po kung bakit siya pumasok pagka-mayor? Para maprotektahan ang Pogo. Kasi ang Pogo kasi, sabihin natin na ginawang legal ng dating Pangulong Duterte ang Pogo. So sa Pogo, pwede mong sabihin na hindi po legal yan kasi online sugal lang yan. Paano kung naaprubahan ni Pangulong Duterte yan, gawing legal na kahit illegal, kasi maskin sa China ang Pogo is nakaban. Kasi illegal yan, nang i-scam sila ng mga customer nila na naglalaro sa sugal online. Na kunwari, papanalunin ka ngayon 100,000, so tuwang-tuwa ka. Ngayon, tataya ka ulit. Nanalo ka na naman ulit. Pangatlong taya mo, talo ka na. Diba? Kasi ganito ang style niyan sa Pogo eh. Maglaro ka, sugal. Nagtaya ka, 100,000, nanalo ka. So ngayon, tataya ka ulit. Gagawin mo ng 200,000, nanalo ka. So nagiging 400,000. Ngayon, sa sobrang sabik mo kasi nanalo ka, gawin mo na yung 1 million. Ibigla kang natalo. So anong gagawin mo? Natalo yung 1 million mo. Syempre, isangla mo muna yung sasakyan para mabawi mo yung 1 million. Nung tumaya ka, ang akala mo mababawi mo yung 1 million, natalo ka na naman. So paano yung sasakyan mong nakasangla? Isasangla mo na naman yung land title ng bahay mo para mabawi mo yung napagsanglaan sa sasakyan at yung 1 million na natalo mo. So ngayon ang nangyari, nasangla na ang bahay or ang titulo ng bahay, tinaya mo ulit para mabawi mo yung 1 million at saka yung napagsanglaan ng sasakyan. So hanggang sa mabangkarote ka. Ganun po ang scam ng Pogo. Kaya nga si Alice Go pumasok sa politika para maprotektahan ang Pogo. Bakit? Ganito kasi mangyari. Kapag ang Pogo gumawa ng illegal yan na haluan ng illegal, so merong protector. Bakit? Paano nyo mapasara ang Pogo? Mayor nga ang may-ari. Mayor nga ang protector. Mayor nga ang proprietor. Diba? So, enter to politics to protect the business. Ganyan po ang style ni Alice Go. Kaya nung nalaman ng taong bayan na si Alice Go ay konektado sa Pogo at mayor pa siya sa lugar na kung saan ang Pogo Hub ginawa, so mapoprotektahan niya ngayon. Bakit? Mayor siya eh. Konektado siya dun eh. So, ang mangyari, hindi basta-bastang mapasok yon ng mga anti-gambling, anti-ganito, anti-ganyan, kasi protektado ni Mayor. So, sana hindi mangyari
kay Sam Bersosa ang nangyari kay Alice Go. Kasi si Sam Bersosa, bakit kailangan pa niyang pumasok sa politika kung kaya naman niyang tumulong kasi meron nga siyang pera? 'Di ba ang pagtulong hindi mo kailangan pumasok sa politika. Sabi nga ni Willie Rebillame, hindi mo kailangan pumasok sa politika kung gusto mong tumulong. Hanggat may pera ka, hindi mo kailangan pumasok sa politika. Pero ngayon isipin nyo, si Willie Rebillame pumasok sa politika kasi nga may pera. 'Di ba? Sabi nga ni Willie Rebillame, parang pumulot ako ng martilyo at pinukpok ko sa ulo ko kapag pumasok ako sa politika. Pero what the heck, mga kababayan? Nag-file lang COC, tumakbong senador. Katulad lang yan kay Raffy Tulfo. Sabi ni Raffy Tulfo sa kanyang programa sa Wanted sa radyo noon, mga kababayan, wala po akong balak pumasok sa politika. Kasi para lang akong kumuha ng martilyo at pinukpok ko sa ulo ko. Pero what the heck, ending, ang asawa naging congresswoman, ang anak tumatakbo na din, tapos siya senador na din. Mga kapatid niya, lahat nasa politiko na din. So, huwag po kayo magtiwala ha. Magkaiba ang business minded sa political mind. Or political minded or politician. Para may ganun na tawag. Kaya nga sabi ko sa inyo, sana hindi mag-Alice Go si Sam Bersosa. Enter to politics to protect the business. Ayaw kong magsalita pa ng iba. Ito reaction ko lamang, nagtatanong lang po. May connection ba yung aking reaction kay Sam Bersosa at kay Alice Go? May possibility ba na mangyari ang nasa isip ko? Mga taga Maynila, mga Manilenyo. Kaya ito po bilang supporters ni Yorme Isko Moreno or bilang supporter, kaming mga vloggers, mga supporters kami ni Yorme, kami po nandito para tulungan kayo, i-educate kayo at ipaalam sa inyo na piliing mabuti, isiping mabuti kung sino yung dapat ninyong iboto. Iboto nyo po yung may napatunayan, may nagawa at may natulong sa bayan. Huwag nyo pong iboto yung may mga sariling layunin. 'Di ba? Yung iba kasi diyan, mga mayayaman na, mga businessman na, kaya palang tumulong sa tao, bakit kailangan pang pumasok sa politiko? Malay natin, enter to politics to protect the business. 'Di ba? Baka mag-Alice Go si Sam Bersosa ha? Mag-ala-Alice Go. Kayo na lang pong humusga, mga kababayan. Basta inalagi kong pinapaalala sa inyo, spelling pa lang, business-minded at political-minded magkaiba. 'Di ba? Ako, napakasimple lang naman yan eh. Bakit ko boboto ng panibago at mag-umpisa sa zero? Bakit hindi ko na lang iboto yung tao na may napatunayan, may nagawa, bilis kilos, may hinanda? 'Di ba? At take note, si Yorme pumasok sa politics, hindi businessman. Si Sam Bersosa, papasok sa politics, businessman siya. Baka, pag nanalong mayor si Sam Bersosa, puro na lang business. Baka, kung si Yorme, sabi niya, ibibenta daw ang buong Maynila pag nanalo ulit si Isko. O baka, yung Manilenyo, papasok sa paramedic ha. Baka yung Manilenyo, alukin niya ng front row, maging downline kayo. 'Di ba? Magbibenta na din tayo ng sabon dito sa Maynila. Naku, delikado yan. Magiging business-minded lahat ng taga Maynila. Bakit? Ikaw ba naman, mayor mo, business-minded. Ngayon pag sinabi ni mayor, mag-avail kayo, 10,000 pesos. May downline ka na, may upline ka pa. Sana all. Di ba? Baka maala-Alice Go si Sam. Nagtatanong lang po. So yun lamang po mga kababayan, hindi ko na po habaan. Maraming salamat. Isip-isip, hindi lahat ng pumasok sa politics ay politiko. Yung iba, negosyante. May sariling agenda yan. And I thank you, God first.